Matapos alisin ni Haring Vegeta at Bardock ang lahat ng mga sundalo ni Frieza. Sa wakas ay nasa harap na ng spaceship ni Frieza sina Goku at Vegeta. Kaya't sasabihin nila sa kanya, lumabas ka dyan Frieza, alam naming nasa loob ka. Sa sandaling iyon, iuulat ito ng mga sundalo kay Frieza. At siya ay lalabas na medyo masama ang loob, kaya, kayo ang nagdulot ng labis na kaguluhan, nakikita ko na kayo ay mga bata, nakakainis na magkaroon ng kasuklam-suklam na hukbo, paano nila pinayagan ang mga batang ito na dumating. Malalaman ni Frieza na ang isa sa kanila ay anak ni Haring Vegeta. Vegeta, nakakagulat, nagtataka ako kung bakit mo nagawa ang lahat ng ito, binigyan ka ba ng pahintulot ng iyong ama na pumunta dito? Darating si Haring Vegeta sa sandaling iyon at sasabihin niya kay Frieza, tama yan, inutos ko iyon sa kanya, ngunit hindi ko lang siya sinabihan na pumunta, inutusan ko rin siyang patayin ka. Walang tigil sa pagtawa si Frieza nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Haring Vegeta, hahaha, ano bang sinasabi mo sa akin, gusto mo bang makitang mamatay ang anak mo, naiinis ka ba sa kanya o anong nangyari King Vegeta? Hindi ako naiinis sa kanya Frieza, naiinis ako sa'yo, sa mga walang kwenta mong utos, ginagawa ko lahat ng sinasabi mo, pagod na ako, ang gusto ko lang ay makita kang patay. Hahaha, nagulat ako sa iyo King Vegeta, isang taong hindi ako nirerespeto noon, hindi ko akalain na magpapakita ka sa akin, nakikita ko, kaya, nangyari ito ng mas maaga kaysa sa naisip ko, kinagat lang nitong mga sayan ang kamay ko bago mawala, ngunit mabuti, hindi ito nangangahulugan ng isang problema, kaya, in advance ko na ang pinlano ko. Seryosong sasabihin ni Bardock sa kanila, oo alam ko Frieza, akala mo hindi namin mapapansin, alam naming gusto mo kaming lipulin, sayang, nasira ang plano mo. Pero kung gaano ka katalino sayan, hindi ka kasing tanga gaya ng iniisip ko, paminsan-minsan, maaari silang maging napaka-intuitive, pero nakakainis talaga sila. Ipapadala ni Frieza ang kanyang dalawang elite warriors na sina Dodoria at Zarban, para tapusin sina Haring Vegeta at Bardock. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Kaya't susundin nila ang utos at susubukan nilang salakayin ang mga saya na ito. Ngunit sasabihin sa kanila ni Frieza na huwag muna silang patayin. Tatayo si Frieza sa kanyang kinauupuan at sinabing, sunggaban sila, gusto kong makita nila kung paano ko pinatay ang kanilang mga anak sa harap nila, kaya magsisisi sila sa ginawa nila. Hahawakan ni Dodoria at Zarban ang mga bisig ni Haring Vegeta at Bardock nang hindi nila ito binibitawan, para manatili silang mga manunood sa kung ano ang mangyayari. Tatayo si Frieza sa harap ni Goku at Vegeta, habang sina Bardock at Haring Vegeta ay sinusubukang kumawala sa mga bisig ng mga sundalong iyon, ngunit kitang-kita na mas nakahihigit ang dalawang sundalong ito, ang dalawang sayan ay kailangan lamang manood. Nakangiting sabi ni Frieza, hindi ko akalain na ako mismo ang papatay sa iyo Vegeta, noon pa man ay medyo suwail ka ngunit, laging naroroon ang iyong katapatan, ikaw ang taong hindi ko inaasahan na ito, kahit na dapat kong hulaan na ang iyong pagkamakasarili ay magdadala sa iyo dito. Alam kong sa loob-loob mo, hindi mo kayang makita ang iyong ama na nakaluhod sa harapan ko, isang hari ang nagpatira pa sa harap ng isang malupit na katulad ko. Na dapat masaktan ka, malaki ang galit na naipon mo sa akin, bagamat umaasa akong hindi na mangyayari ang sandaling ito dahil nalalapit na ang katapusan ng iyong lahi bago mangyari iyon, ngunit nakikita ko na ang mga bagay ay medyo nawala sa aking mga kamay. Bagamat dapat kong sabihin na nagulat ako, matapang kang pumunta dito kasama nila kahit alam mo ang kapangyarihan ko, ang lakas ng loob mo bata, ngunit ikinalulungkot ko na nagtatapos ito sa paraang ito para sa iyo, ikaw ay mamamatay mamaya, dahil pahihirapan kita tulad ng batang iyon na nagngangalang Kakarot. Itataas ni Frieza si Vegeta sa leeg gamit ang kanyang sariling buntot na nagsasabi sa kanya, gusto kong makita ang takot sa iyong mukha, bata. Sinasamantala ni Vegeta ang kalapitan, sasabihin sa kanya, tandaan ang alamat na labis mong kinatatakutan, ang iyong pinakamalaking kinatatakutan Frieza, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Sasabihin ni Vegeta, na kasabay nito, ay magbibigay kay Frieza ng isang malakas na suntok na magpapakawala sa kanya nang matanggap niya ang impact.
Mananatiling nalilito si Frieza. Anong ibig mong sabihin bata? Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong kinatatakutan. Ha ha ha. Tatawa si Frieza, ngunit biglang mapapansin na may nagbabago kay Vegeta. Frieza, ako ang pinakakinatatakutan mo, hindi mo alam kung paano ko gustong makita ang mukha mo ngayon. Nagsisimula ng magbago ang kulay ng buhok ni Vegeta na nagiging kulay dilaw. Nagulat na sabi ni Frieza, hindi pwede. Tama Frieza, ito ang Super Saiyan, nakangiting sasabihin ni Vegeta. Ang sundalo na medyo nalilito ay sasabihin, pinalitan niya lang ang kulay ng buhok niya, hindi naman masyadong big deal, hahaha, makikita ko sa scouter kung anong power level niya. Binuksan nito ang device para sukatin ang kapangyarihan ni Vegeta, na pinagmamasdan na ang mga numero na lumitaw sa screen ay hindi tumigil sa pagtaas ng napakabilis. Masisira ang device pagkalipas ng ilang segundo dahil hindi nito matukoy ang napakaraming kapangyarihan, dahil hindi nagbabago ang mga numerong iyon, kahit na sa screen. Leche, hindi pwede, ni hindi masusukat ang kapangyarihan niya, mukhang malakas talaga ang batang iyon. Napagtanto din ito ng ibang mga sundalo na iniiwan silang tulala. Maaasar na sabi ni Frieza, mga hangal, nagulat sa ilang simpleng numero, nakakadismaya, papatayin ko sila sa pagiging duwag. Si Frieza sa sandaling iyon ay handa nang salakayin si Vegeta, sinusubukang atakihin siya ng suntok na pinipigilan ni Vegeta gamit ang isang daliri. Sasabihin ni Goku na nanunood nito, iwan mo ako ng kasiyahan para mamaya. Manahimik ka Kakarot, huwag kang mang-istorbo. Hahawakan ni Vegeta ang braso ni Frieza upang subukang itapon siya, ngunit bago itapon si Frieza, kukunin niya ang paa ni Vegeta at muling babalik sa laban na ginagawa ang parehong galaw. Inihagis si Vegeta sa ilang bato. Sasamantalahin ni Frieza ang sandaling ito upang maglunsad ng maraming pag-atake kay Vegeta na pinupuno ang lugar ng Stardust. Nakita ito ni Haring Vegeta at sasabihin, hindi Vegeta, anak ko, hindi pwede, nagtiwala ako sa'yo Vegeta. Sinabi ito ng hari ng mga Saiyan na iniisip na ang kanyang anak na si Vegeta ay namatay. Hindi mapigilan ni Frieza ang pagtawa, hahaha, masyado yata akong malakas, napakabilis ko siyang tinapos, naisip kong pahirapan pa siya, ngayon nagsisisi na siya sa impyerno sa ginawa niya, hahaha. Sasabihin ni Goku nang makita ang reaksyon ng iba, gaano kawalang muwang, talagang naniniwala sila na siya ay namatay. Naramdaman ni Frieza ang isang kamay sa kanyang balikat at maririnig niya. Ang tanga mo Frieza, ito ay si Vegeta na hindi nakatanggap ng kahit isang gasgas para dito. Ang mukha ni Frieza ng kaligayahan at pagtawa ay nawala, at haharapin nito ang ganap na tulala sa sitwasyon, dahil walang sino man ang nakaligtas sa mga pag-ataking iyon. Leche, dapat talaga akong mag-alala, hindi ko alam kung paano nila nakuha ang lahat ng kapangyarihang iyon mula sa wala. Susubukan ni Frieza na atakihin si Vegeta gamit ang kanyang siko, dahil ito ay nasa isang madiskarteng posisyon, dahil si Vegeta ay nasa likod mismo ng kanyang braso, kaya sinubukan ni Frieza na atakihin ang kanyang tiyan, ngunit nang gawin niya ito, naramdaman na lamang niya ang paglapat ng braso niya sa wala. Pero paano, sabi ni Frieza, sino ang tatalikod pagkatapos na subukang saktan siya ng biglaan nang makitang wala talagang tao sa likuran niya. Ngunit titingala siya, at nandoon si Vegeta, bagamat huli na ang lahat dahil si Vegeta sa sandaling iyon ay akmang aatakihin ng dalawang kamay si Frieza sa ulo. Natatama sa ulo ng malupit na magpapabagsak sa kanya sa spaceship, sinira ito sa kalahati. Ang suntok na ito ay napakahirap para kay Frieza dahil mahirap para sa kanya na bumangon, may malinaw na sugat siya sa mukha, kaya sasabihin niya, hindi ito maaaring mangyari sa akin, pinapahiya ako ng isang batang Saiyan, isa lamang itong bangungot. Hindi Frieza, hindi ito isang bangungot, ito ay isang katotohanan para sa iyo, dapat matagal mo na kaming nilipol, Frieza. Tumahimik ka hangal na bata, kailangan kong gamitin ang lahat ng kapangyarihan ko. Gamitin mo lahat ng gusto mo Frieza. Sa sandaling iyon, sisimulan ni Frieza na dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Laking gulat ni Dodoria, kahanga-hanga, hindi ko akalain na si Lord Frieza ay susubukan na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ito ay isang natatanging sandali sa kasaysayan, hindi ko pa nakitang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, napakagandang makita ng sarili kong mga mata.
Sa sandaling iyon, naabot na ni Frieza ang kanyang huling anyo, ginagawang medyo malakas ang kanyang kapangyarihan. Napansin ng mga naninirahan sa planetang Vegeta na may nagaganap na labanan sa itaas nila na pagtanto nila na ito ay tungkol kay Frieza. Kamakailan, sinabi ni Bardock sa isa pang sayan ang tungkol sa pinaplanong gawin ni Frieza. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mong gawin, Bardock, ngunit sana ito ay sapat dahil nararamdaman ko ang galit ni Lord Frieza. Lahat ng sayan ay mapapansin na may lumalaban kay Frieza, sumigaw sila ng pakiusap wakasan ang buhay ni Frieza, bagamat hindi sila narinig ng mga nasa itaas, dahil sa kanilang taas, kaya lahat ng sayan ay batid ang lahat ng nangyayari. Samantala, si Frieza ng buong lakas ay susubukan na hawakan si Vegeta gamit ang kanyang buntot at hahawakan ang kanyang kaliwang paa, hahampasin siya ng lahat ng mga bato na nakakalat sa hangin, kasabay nito, bibigyan niya siya ng napakalakas na suntok na hindi naiwasan ni Vegeta. Hahawakan ni Frieza si Vegeta sa ulo, at gamit ang kanyang braso, susubukan niyang tusukin ang tiyan ni Vegeta, ngunit nagawa ni Vegeta na hawakan ang kanyang braso at susubukan na ilayo ito sa kanyang tiyan, ngunit iyon ay nagiging napakakomplikado, papalapit ng papalapit si Frieza sa kanyang tiyan, at nagsisimula ng tusukin si Vegeta, ang mga kuko ni Frieza ay bumabaon sa kanyang balat na umaabot upang tumagos ng kaunti sa kanyang mga kamay. Ngunit darating si Goku at sisipain niya si Frieza sa mukha. Vegeta, hangal ka, kung hindi dahil sa akin mamamatay ka. Leche Kakarot, bakit ka nakikialam, hayaan mo akong gawin ito ng mag-isa, insekto. Hindi Vegeta, sobra kang kumpiyansa, kaya naman muntik nang tapusin ni Frieza ang buhay mo, hindi kita hahayaang lumaban, ang iyong uhaw sa paghihiganti ang bumulag sa iyo, isa kang hangal. Sabi ko manahimik ka, insekto, iwan mo ako. Ikinalulungkot ko Vegeta sa paggawa nito. Sa sandaling iyon, gagamitin ni Goku ang Red God sa isang iglap. At kung wala si Vegeta, halos hindi mapapansin, bibigyan siya ni Goku ng suntok sa mukha na mag-iiwan sa kanya ng walang malay. Ang pagpapahulog sa kanya sa kung saan nanonood ang mga sayan, ay dadalhin siya upang pagalingin siya. Samantala, natigilan ang mga sundalo, sina King Vegeta, Bardock at Frieza, nang makita kung paano pinatumba ni Kakarot si Vegeta sa isang suntok, mapapansin nila na ang kanyang buhok ay nagiging pula na ngayon. Tititigan ni Goku si Frieza at sasabihin sa kanya, ito ang kapangyarihan ng isang Diyos, ako ang tatapos sa iyo. Sapat na ang saya ni Vegeta sa pagbugbog sa iyo at napagtanto na nakakatamad na kalabanin ka, ilang beses na kitang nilabanan at sa tingin ko ay sapat na ang pag-e-enjoy ko, kaya tatapusin na kita kagad. Pero ano ang sinasabi mo bata, akala mo ba matatakot mo ako sa bagong kulay ng buhok na yan, ha, huwag kang walang muwang bata. Sa pagkakataong iyon ay itinataas ni Frieza ang kanyang kanang kamay, gagawa ng isang malaking pulang bola ng kapangyarihan, tatapusin ko kayo minsan at para sa lahat, lahat kayong mga insekto. Ilulunsad ni Frieza ang enerhiyang ito, ngunit hindi gumagalaw si Goku, ang enerhiyang ito ay uusad patungo kay Goku, hindi ito gagalaw ng kahit isang kalamnan, ang napakalaking pulang bola ng kapangyarihan ay titigil, nang ito ay nakipag-ugnayan sa sayan. Makikita ito ni Frieza na sinasabi, ano ba ang nangyayari, bakit hindi umaabante, parang huminto lang. Itataas ni Goku ang kanyang mga kamay upang kunin ang enerhiya na iyon at piniga ito, ginagawa itong maliit sa kanyang mga kamay, kaya gamit ang isang daliri, ihahagis niya ito kay Frieza at ito ay pupunta sa napakabilis na bilis, kaya hindi na nagkaroon ng panahon si Frieza para iwasan ito. Kaya't matatanggap niya ito ng buo na nag-iiwan sa kanya ng higit na nasaktan. Leche, Saiyan, sinaktan mo ako. Sasalakay si Frieza ng iba't ibang suntok kay Goku, ngunit ang mga ito ay tila walang magawa sa Saiyan. Si Goku sa pamamagitan ng isang sabog ng hangin na ginawa gamit ang kanyang mga kamay ay pinatama kay Frieza na bumagsak sa isa sa kanyang mga sundalo. Napansin ni Frieza na wala siyang magagawa laban sa Saiyan na iyon, kaya pinili niyang gumawa ng isang bagay na napakarumi. Ngunit samantala sa ibang lugar, si Beerus ay natutulog gaya ng dati sa oras na iyon. Ngunit gigisingin siya ni Whis ng mas maaga kaysa sa kanyang binalak na ginagawang galit na galit ang God of Destruction na si Beerus. Leche, bakit mo ako ginigising ngayon? Sabi ko maghintay ka pa ng ilang taon, ano bang meron?
Lord Biros, hindi mo ba naramdaman? Anong pinagsasabi mo, Whis? Sir, nagising na ang mandirigmang iyon.